Sa nakaraang episode ay natanggal na sa tournament sila Ten, Master Buten at Piccolo. Pagkatapos sa mga kalaban naman ay naglaho na ang ikalawa, ika-6 at ika-4 na universe. Dahil doon ay 3 universe na lang ang natira at kasalukuyang kinakalaban ng ika-7 ang ika-3 universe. Sa pagpapatuloy ay gumamit na ng huling alas ang mga mandirigma ng ika-3 universe, sumanib sa malaking robot si Papa Ronnie para makabuo ng mas malakas pang anyo. Pagkatapos magbagong anyo ay umatake na ang kalaban. Pinatamaan ni Vegeta ng Big Bang attack ang kalaban pero na-deflect lang ito, dahil doon ay nagpatuloy lang ang kalaban sa pag-atake. Masyadong malakas ang kalaban kaya bumuo sila ng plano at ito ang umatake sa iba't ibang direksyon, pagkatapos nun ay sabay-sabay na silang sumugod. Sa kasamaang palad ay hindi gumana ang kanilang plano. Ayon kay 17 ay gumagamit ng ultrasonic waves ang kalaban na parang paniki, kaya nakikita nito kahit saang anggulo man sila umatake, pagkatapos nun ay muli na namang umatake ang kalaban. Dahil sa atake ng kalaban ay tumilapon si Goku ng malayo pero sinipa ito pabalik ni Frieza, pinasalamatan ni Goku si Frieza kahit pamasakit ang ginamit nitong paraan. Kaso habang nag-uusap ay bigla silang nilapitan ng kalaban at inatake, dahil doon ay napilitan na rin si Frieza na lumaban. Pagkatapos nun ay nakuha ng kalaban si 18 at isinubo sa bibig, buti na lang ay natulungan ito ni Goku gamit ang instant transmission. Ilang saglit pa ay muli na namang umatake ang kalaban. It's not just his power and speed, he's got all... Dito ay na-corner ng kalaban si 17 sa gilid ng ring at tuloy-tuloy na inatake. Hindi ito kinaya ni 17 kaya tuluyan na itong nahulog, ganun pa man ay tumalon si 18 para sagipin ito, dahil doon ay si 18 ang nahulog at ang natanggal sa tournament. Paglitaw ni 18 sa upuan sa gilid ay pinuri ito ni Krillin sa mga nagawa nito para sa kanilang team. Pagkatapos nun ay mas lalo pang naging mahirap ang laban dahil nagpatubo ng pakpak ang kalaban at naghanda ng malaking energy ball, ganun pa man ay matapang pa rin itong hinarap nila Goku. Sa kalagitnaan ng tagisan ng lakas ay nilagyan ni 17 ng proteksyon ang kanyang sarili, para malapitan ang kalaban at masuntok. Nagtagumpay si 17 na madamage ang kalaban kaya nabawasan ang lakas nito, sinamantala yun nila Goku at mas lalo pang nagtodo. Sa huli ay nagwagi sila Goku na mapalabas ng ring ang pinagsama-samang mandirigma ng ika-3 universe, dahil doon ay wawasakin na ito ni Grand Zeno. Thanks for everything, pal. We're out of here. Split! Pinasalamatan nila Goku si 17 at Frieza sa naging partisipasyon nito sa laban, pagkatapos nun ay lumapit na sa kanila sila Jiren para sa huling laban. Try all you want, you cannot defeat me. Sunod ay napansin nila Grand Zeno na konti na lang ang mga nanunood kaya pinaiksi na lang ng Grand Minister ang mahabang upuan, kaso dahil doon ay naging awkward na ang sitwasyon ng dalawang panig na magkalaban. Maya-maya pa ay nilapitan nila Goku at Jiren ang isa't isa para magpakitaan ng kanilang lakas. Matapos nun ay nagsimula na ang kanilang laban, dito ay tinanong ni Jiren ang layunin ni Goku sa pagpapalakas at ang sagot ni Goku ay basta gusto ko lang na maging malakas, kaso pagkatapos nun ay biglang sumali si Vegeta sa laban. Right, Jiren, I demand you show me your power! Vegeta, come on! That's... Sunod ay pinakita na kalaban ni Frieza si Daispo, habang sila Gohan at 17 naman ang kay Top. Come at me! You will only be fodder for... Samantala, nag-iinit na ang laban sa pagitan nila Vegeta at Jiren. Maya-maya pa ay nabasa na ni Vegeta ang galaw ni Jiren kaya natamaan na niya ito,
Ayon kay Piccolo ay may nakitang kahinaan si Vegeta sa atake ni Jiren, ganun pa man ay for the yabang pa rin ang Supreme Kai ng kalaban, nagalit tuloy si Great King Kai, sunod ay sinabi ni Whis na sinusubukan ni Vegeta na maabot ang Ultra Instinct sa pamamagitan ni Jiren. You are faster! Kaso pagkatapos nun ay tuluyan ng nagalit si Jiren at binanatan si Vegeta. Sa panig naman ni Frieza ay nagawa nitong mahawakan si Daispho gamit ang buntot, kaso bigla itong tumakbo tapos inambalot siya sa pader, sunod ay pinakita naman sila Gohan na ginagamitan ng teamwork si Top. Kaso hindi pa rin sila umobra sa lakas nito. Sa puntong ito ay nakalalamang ang team nila Jiren kaya nagkukupal na si Belmod. Samantala, nagawang makaligtas ni Vegeta sa atake ni Jiren, kaso ayon kay Jiren ay walang pag-asa na manalo si Vegeta sa kanya, kasi daw mayabang ito at nagiging mahina ang mga atake nito dahil doon, ganun pa man ay hindi pinakinggan ni Vegeta ang sinabi ni Jiren, bagkos ay ipinagmalaki pa nga nito ang pagiging mayabang niya tapos lalo pang itinaas ang kanyang lakas, dahil doon ay kinabahan si Belmod Kupal, pagkatapos noon ay hinamon ni Vegeta si Jiren na wag iwasan ang kanyang atake at pumayag naman ito. Direktang tinamaan ng malakas na final flash si Jiren kaya natuwa si Vegeta, kaso nagulat sila nang muli itong makabangon at umatake. Vegeta! Sa lakas ng atake na ginawa ni Jiren ay hindi na nakabangon si Vegeta, tapos inasar pa ito ni Jiren ng oras na ng pagtulog mo kaya naawa ang lahat sa kanya, maliban lang sa dalawang kupol na sila Belmod na lalo pang nang asar, ganun pa man pagkatapos nun ay naghanda na si Goku para labanan si Jiren, sunod ay pinakita si Frieza na kinakawawa pa rin ni Daispho. Pero nagulat ang lahat nang bumangon ito na parang walang nangyari tapos sinabi na walang kwenta ang atake ni Daispho. Pagkatapos nun ay pinakita naman si Gohan na pumalpak sa kanyang atake kay Top kaya kinailangang iligtas ni 17, dahil doon ay sinabihan ito ni 17 na maghintay ng tamang pagkakataon habang siya ay umaatake, matapos nun ay sumugod na si 17. Sa kasamaang palad ay nabigo pa rin ang kanilang plano. Your plan almost worked. Samantala, nagsimula na ring sumugod si Goku at may binabalak itong kakaiba. Maya-maya pa ay may natapakan si Jiren na biglang sumabog. Ayon kay Master Buten ay nagtanim si Goku ng mga landmine sa lupa habang inaatake nito si Jiren, kaso hindi pa rin yun umobra kay Jiren dahil tumalon lang ito ng mataas, ganun pa man ay agad itong inatake ni Goku. Naisahan ni Goku si Jiren at naitulak sa labas ng ring, kaso hindi pumayag si Jiren na mahulog kaya nagtodo ito para lang makaakyat ng ring, maya-maya pa ay naramdaman muli nila Goku si Jiren na papalapit at nilalakaran lang nito ang mga landmine na parang wala lang. Paglapit ni Jiren ay agad nitong binanatan si Goku ng matindi. Ilang saglit pa ay nagawang makatakas ni Goku sa nag-uumapo na lakas ni Jiren, ganun pa man ay hindi pa rin natakot si Goku na muling sagupain ito. Dito ay natigilan si Goku sa suntok ni Jiren. Ayon kay Belmod ay kapiraso lang ito ng lakas ni Jiren at ang suntok na ginagamit nito ay normal na suntok lamang. Sunod ay pinakita na pinapaulanan na ng ganong suntok ni Jiren si Goku. Ganun pa man ay sinabi ni Goku na hindi pa rin siya susuko at sumang-ayon dito si Vegeta na muling nagbabalik mula sa pahinga, pagkatapos nun ay nag-power up na si Goku at Vegeta. Dito ay muling ginamit ni Goku ang Kaioken, habang si Vegeta naman ay ginawang inspirasyon ang pangako niya kay Kaba, para malagpasan ang limitasyon ng Super Saiyan Blue.
can finally see! Pagkatapos mag-power up ay nagsimula na ang bakbakan. Ayon kay Whis ay hindi sanay sila Goku na magtulungan kaya hindi magkatugma ang mga galaw nito, pero lumalabas na dahil doon ay mas lalo pang ang nalito si Jiren. Only 7 minutes remain in the Tournament of Power. Sa puntong ito ay nakasalalay na kay Vegeta at Goku ang pagtalo kay Jiren, dahil ayon kay Beerus ay wala nang ibang makakagawa nun bukod sa dalawa, ilang saglit pa ay nagsimula na naman ang laban. Nagawang tamaan ng direkta nila Goku si Jiren ng enerhiya pero hindi pa rin ito na-damage, dahil doon ay tuloy pa rin ang laban. Samantala, nagagawa ng mahulaan ni Frieza ang mga galaw ni Daispo. Kaso hindi rin nagtagal ay muli na namang nahirapan si Frieza dahil mas lalo pang binilisan ni Daispo. I thought you could predict my moves! Dito ay inakala ni Daispo na natalo na niya si Frieza kaya nilapitan niya ito, pero bigla itong bumangon at umatake gamit ang buntot, pagkatapos nun ay inalok ito ni Frieza ng kasunduan na tutulungan niya itong manalo kung bubuhayin siya nito gamit ang Super Dragon Ball. Narinig yun ni Beerus at nagalit, ganun pa man ay hindi tinanggap ni Daispo ang kasunduan kaya nadismaya si Frieza at ginamit na ang kanyang golden form. It really is a pity. Pagkatapos magbagong anyo ni Frieza ay agad itong naghamon ng round 2. Sa puntong ito ay nakalalamang nasa laban si Frieza, kaya napilitan ng magtodo si Daispo. The one who's lacking. Dito ay sinabi ni Belmod na ang power-up ni Daispo ay tinatawag na Super Light Speed Mode. Ilang saglit pa ay nakialam na si Gohan sa laban dahil mahuhulog na si Frieza sa gilid ng ring, pagkatapos nun ay magkasama ng hinarap nila Gohan si Daispo. Time. Hey, coward! The only thing you're good at is retreating! We have to find some way. Sa kalagitnaan ng laban ay inutusan ni Gohan si Frieza na maglagay ng mga laser sa paligid. Ginawa yun ni Frieza at hindi na nakaalis pa sa kanyang pwesto si Daispo. Ayon kay Belmod ay nawala ng silbi ang bilis ni Daispo sa ginawa nila Gohan. Sa kasamaang palad ay hindi na kinaya pa ni Frieza ipagpatuloy ang paglalabas ng laser, ganun pa man ay nagawang mahawakan ni Gohan si Daispo sa huling sandali, kaya inutusan na nito si Frieza na patamaan siya ng enerhiya. Dahil sa ginawa ni Gohan ay naisama niya palabas ng ring si Daispo. Gohan, you really did good. Sa kabilang banda ay nagsimula na naman muli ang sagupaan nila Goku. Kaso sa pangalawang pagkakataon ay hindi pa rin na-damage si Jiren ng kahit kaunti sa atake na pinaghirapan nilang gawin. Sunod ay pinakita na pinuri ni Beerus si Gohan sa mga nagawa nito, pagkatapos nun ay pinakita na sumugod na naman sila Goku at Vegeta. Samantala, habang umiiwas sa atake ni Top ay naisip ni 17 na gamitin ang kanyang unlimited energy bilang advantage. Ayon kay 18 ay binabalak ni 17 na patamaan ng energy blast si Top hanggang sa maubos ang oras. Kaso nagawang mapigilan ni Top si 17 at gumanti ng atake. Present energy! This is your undoing! Dito ay malapit nang mahulog sa labas ng ring si 17 pero buti na lang ay dumating si Frieza at inatake sa likod si Top. Dahil sa ginawa ni Frieza ay nagawang matalo ni 17 si Top sa palakasan, pero sa kabila nun ay nanatili pa rin sa loob ng ring si Top. Nilapitan ito ni Frieza at inasar na basura, kaso dahil doon ay nagalit ito at naglabas ng kakaibang enerhiya. Hinala ni Great King Kai ay isa itong divine energy.
Pagkatapos magbagong anyo ni Top ay tinawanan lang ito ni Frieza at pinatamaan ng laser pero wala itong naging epekto. Dito na ibinulgar nila Belmod sa lahat na si Top ay kasalukuyang nagsasanay para maging destroyer, kaya may kakayahan itong gumamit ng power of destruction. Ganun pa man sa kabila ng kanilang nalaman ay dayabang pa rin si Frieza at sinalubong nito ang atake ni Top. Theatrics are futile! They don't... Dahil sa ginawang atake ni Top kay Frieza ay nahati ang ring, pagkatapos nun ay si 17 naman ang hinamon ni Top sa laban. Ayon kay Beerus ay binabalot ng hakay ni Top ang buo niyang katawan kaya walang epekto ang mga atake ni 17, ganun pa man ay hindi sumuko si 17 at ipinagpatuloy pa rin ang laban. Sa puntong ito ay puro takbo na lamang ang nagagawa ni 17 dahil hindi humihinto sa pag-atake si Top, pero nang muli sanang gagamitin ni Top ang hakay ay bigla itong natigilan dahil pinatamaan ito ng bato ni Frieza. Pagkatapos nun ay galit na inatake ito ni Frieza bilang bawi sa ginawa nito sa kanya, kaso madali lang na pinasabog ni Top ang energy ball tapos biglang banat kay Frieza. Hindi na nagawang makapalag ni Frieza kaya sinipa na ito palabas ni Top, ganun pa man ay hindi ito tuluyang nahulog sa labas dahil kay 17. Pagkatapos nun ay muli na namang nagpatuloy ang laban ng dalawa. So you're refusing to submit? Dito ay winasak ni 17 ang malaking bato para bumagsak ito kay Top, kaso madali lang itong nakaalis sa ilalim ng mga bato tapos biglang umatake. Sa puntong ito ay balak nang tapusin ni Top si 17 pero napigilan ito nang muling makialam si Frieza. Sunod ay pinigilan ni Frieza ang paggalaw ni Top gamit ang isang teknik tapos pinatamaan ito ng mga bato at energy blast. Kaso walang naging epekto kay Top ang lahat ng atake ni Frieza, ganun pa man ay muli pa rin itong umatake at tinulungan na rin ito ni 17. Sa kasamaang palad sa kabila ng kanilang mga atake ay nanatili pa ring walang damage si Top, ayon dito hanggat nababalot siya ng energy of destruction ay walang epekto sa kanya ang mga atake nila Frieza, pagkatapos nun ay biglang tinamaan si Top ng mga ligaw na enerhiya mula sa laban nila Goku, ilang saglit pa ay nagpakawala rin si Jiren ng malakas na energy ball at tumama yun sa kinatatayuan nila 17, tumilapon ang dalawa sa kung saan kaya si Vegeta na lang ang hinarap ni Top. Ayon sa panig nila Beerus ay hindi pabor sa kanila ang paghihiwalay ni Goku at Vegeta dahil wala nang makakapalag kay Jiren, ganun pa man ay wala na silang nagawa kundi ang umasa na matalo ni Vegeta si Top. Ruction energy to stop me! Nanalo si Top sa palakasan kaya sinabi nito kay Vegeta na sumuko na lang at tanggapin ang kapalaran. Hindi pumayag si Vegeta dahil ayon dito ay kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako kay Kaba, pagkatapos nun ay muli nang umatake si Top. Dito ay tinawag ni Top na walang kwenta ang mga ipinaglalaban ni Vegeta bago nagpakawala ng malakas na energy ball. Dahil sa sinabi ni Top ay naalala ni Vegeta ang kanyang mga ipinaglalaban at lalong lumakas, mula nun ay wala na sa mga atake ni Top ang nakapigil kay Vegeta. The strength you need will not have I have anything to say about it! Dito ay tuluyan ng nagpanik si Belmod at inutusan si Top na gumamit na ng kahit anong teknik para matalo si Vegeta. Ilang saglit pa ay nagsawa na si Vegeta na bugbugin si Top kaya gumamit na ito ng isang malakas na teknik. Ayon kay Piccolo ang teknik na gagamitin ni Vegeta ay ang ginamit nito noon para pasabugan si Majin Buu. Pero para magawa ang teknik na yun ay kailangan magpasabog ng sarili. Sa laban ay gumawa si Top ng mas malaking bola ng destruction energy para mapigilan si Vegeta.
Sa lakas ng nangyaring pagsabog ay tumilapon sa labas ng ring si Top, habang si Vegeta naman ay nagawang makaligtas kaya nagulat ang lahat. Ayon kay Piccolo ay dahil yun sa Super Saiyan Blue, pagkatapos nun ay nalaman nila na nakaligtas rin si 17 sa atake ni Jiren. Dahil sa nangyari ay nasabi ni Jiren na dismayado siya sa kanyang mga kasama. Bagamat pinakita na ni Jiren ang tunay niyang lakas ay hindi pa rin natakot si Vegeta, sa halip ay nanguna pa nga ito sa pag-atake. You'll pay for your impudence! Dito ay niligtas ni 17 si Vegeta mula sa atake ni Jiren, pero imbes na magpasalamat ay nagalit pa ito tapos muling sumugod. What are you looking at? Ilang saglit pa ay napuruhan ni Jiren ng suntok si Vegeta, tapos natalo naman nito si Goku sa palakasan, dahil doon ay si Jiren na lang ang natirang nakatayo, pero habang nakatulala ang lahat ay biglang lumitaw si 17 at inatake si Jiren. Sa lakas ng pagsabog ay na-damage rin si 17, ganun pa man ay natuwa pa rin ito nang makita ang damage sa damit ni Jiren. Nagalit si Jiren at umatake pero nagawa itong pigilan ni 17 sa pamamagitan ng Unlimited Energy Blast. Dahil sa ginawa ni 17 ay natuklasan nila na pwedeng matalo si Jiren sa pamamagitan ng malalakas na atake. Pagkatapos makabuo ng plano ay nagsimula na silang kumilos. Sa kasamaang palad ay nabigo ang plano at pinag-iinitan na ni Jiren si 17, dahil doon ay sinubukan naman nila na sabay-sabay na umatake. Sa huli ay hindi pa rin umobra ang pinagsama-sama nilang lakas at bagsak na silang tatlo, ganun pa man ay meron pang pag-asa dahil nakabalik na si Frieza at inatake nito si Jiren. Kaso wala palang kwenta si Frieza, kasi kahit ang golden form nito ay wala ring nagawa, dahil doon ay si 17 na lang ang mag-isang humarap kay Jiren. Pero bago ang laban ay tinanong muna ni Belmod si 17 kung ano ang hihilingin nito sa Super Dragon Ball. Ayon kay 17 ay dadalhin niya ang kanyang pamilya sa isang bakasyon sakay ng barko. Sunod ay si Jiren naman ang tinanong ni 17 pero ang sinagot lamang nito ay meron din siyang hiling, dahil doon ay si Belmod na lang ang nagsabi at nagkwento kung bakit adik si Jiren sa pagpapalakas. Ayon dito ay pinatay ng isang malakas na nilalang ang magulang ni Jiren kaya inampun na lang ito ng isang lalaki na siya ring naging master nito. Nagsanay si Jiren para lumakas at nagkaroon ng mga kaibigan na makakasama niya sa laban. Kaso ng kalabanan na nila ang malakas na nilalang ay natalo pa rin sila at maraming nasawi. Dahil doon ay wala nang sumama kay Jiren na lumaban at nagpasakop na lang ang kanyang mundo. Magmula noon ay hindi na siya nagtiwala kahit kanino at itinanam sa kanyang isip na lakas lamang ang batayan ng lahat. Pagkatapos marinig ang kwento ni Belmod ay sinabi ni 17 na makasarili si Jiren at hindi makamove on sa nakaraan, dahil doon ay nagalit ito at sumugod ng agresibo. Pagkatapos mapabagsak si 17 ay sinabi ni Jiren na wala siyang pinagkakatiwalaan at gusto niya ng lakas na walang kapantay, matapos noon ay nagpakawala ito ng energy ball na sobrang lakas. Hindi pa rin makabangon sila Goku kaya pinigilan ni 17 ang energy ball ng mag-isa. Sa huling sandali ay sinabi ni 17 kay Goku at Vegeta na isusuko na niya ang kanyang hiling sa Super Dragon Ball, tapos nilagyan ng proteksyon ang dalawa bago pasabugan ang sarili. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ay nagawang makaligtas nila Goku dahil sa proteksyon na inilagay dito, kaso si 17 ay tuluyan ng naglaho. Ganun pa man ayon sa Grand Minister ay hindi madidisqualified si Jiren dahil sariling desisyon ni 17 ang magpasabog ng sarili, matapos nun ay nakabangon na si Vegeta at muling hinamon si Jiren. Summoning all the power he can to face Jiren once more. Hindi na kayang mag-power up ni Vegeta kaya hinarap na lang nito si Jiren ng hindi nagbagong anyo. Vegeta, no! Ilang saglit pa ay tuluyan ng naubusan ng lakas si Vegeta at hindi na nakabangon, pero nang muli nitong maisip ang mga bagay na kanyang ipinaglalaban ay nakahanap ito ng lakas para tumayo.
Pagkatapos nun ay muli na naman itong sumugod. Hanggang sa huli ay tumanggi pa rin si Vegeta na sumuko kaya ginamitan na ito ni Jiren ng mas malakas na suntok. Dahil doon ay nawalan na ng malay si Vegeta. Ganun pa man habang walang malay ay narinig ni Vegeta sa kanyang isip ang tinig ni Bulma kaya muli itong nagising. Sa puntong ito ay nagtanong na si Jiren kung bakit patuloy pa ring bumabangon si Vegeta kahit pa wala na itong lakas. Sinagot ito ni Vegeta nang hindi mo maiintindihan ang pakiramdam na lumaban para sa iba, pagkatapos yun sabihin ay muli na naman itong sumugod. Damn it, are you... Sa kasamaang palad ay hindi na talaga kinaya ni Vegeta kaya ibinigay na lang nito ang natitirang lakas kay Goku. Dahil sa lakas na yun ay muling nakabangon si Goku at nakagamit ng Super Saiyan Blue. Samantala, lumitaw na sa upuan si Vegeta pero kritikal ang lagay kaya agad nila itong pinainom ng Magic Bean, tapos pinuri ito ng buong team dahil sa pinakita nitong magandang laban. Sunod ay pinakita na si Goku ay nagsimula ng sumugod. Nagawang mapuruhan ni Jiren si Goku kaya bumalik na ito sa dati, ganun pa man ay hindi pa rin ito sumuko at ipinagpatuloy lang ang laban. Sa puntong ito ay hindi na kayang umatake pa ni Goku kaya tinatanggap na lang nito ang lahat ng mga suntok mula kay Jiren. Maya-maya pa ay hindi na makagalaw si Goku kaya tatapusin na ito ni Jiren gamit ang malakas na suntok pero bigla itong nakaiwas. Sinundan ito ni Jiren at inatake kaya nakapag-counter si Goku ng isang malakas na suntok, pagkatapos nun ay naglabas ang katawan ni Goku ng isang malakas na enerhiya. Dito na na-realize ng lahat na sa pangatlong pagkakataon ay nagamit na naman ni Goku ang Autonomous Ultra Instinct. Ayon kay Whis ay ito na lang ang natitirang pag-asa ni Goku at wala nang lugar para sa isang pagkakamali. Pagkatapos yun sabihin ni Whis ay nagsimula na ang bakbakan. And now they fight to the finish. All eyes are transfixed. Muling ginamit ni Jiren ang kanyang mga mata pero nakakaya na itong masabayan ni Goku. Dahil doon ay nasabi ni Great King Kai na na-master na ni Goku ang paggalaw sa anyong Ultra Instinct. Kaso ayon kay Whis ay may problema pa rin si Goku dahil nag-iisip pa rin ito bago umatake kaya nagiging mahina ang mga atake nito. Pagkatapos nun ay pinakita na habang umiiwas ay naghahanda si Goku ng Kamihami Wave. Direktang tinamaan ng Kamihami Wave si Jiren pero nakasangga ito at nakapag-counter. Malakas ang enerhiya na tumama kay Goku pero naprotektahan nito ang kanyang sarili gamit ang enerhiya ng Kamihami Wave, kaso sa kabila ng magandang pinakita ni Goku ay for the yabang pa rin sila Belmod kaya binara na ito ni Vegeta. Sinabi ni Vegeta sa mga bugok na magagawang ma-master ni Goku ang Ultra Instinct sa maikling oras lamang, dahil likas na kakayahan ng mga Saiyan ang mag-improve sa gitna ng laban. Dahil sa sinabi ni Vegeta ay kinabahan ng sobra si Belmod kaya inutusan na nito si Jiren na tapusin na ang laban. Ginaya ito ni Vegeta at inutusan din nito si Goku na wag hayaan si Jiren at ganun nga ang ginawa ni Goku. Matapos nun ay nagsimula na muli ang bakbakan. Ayon kay Master Buten ay pinakinggan ni Goku ang sinabi ni Vegeta kaya mas lalo ito naging agresibo. Maya-maya pa ay ipinikit na ni Goku ang kanyang mga mata at mas lalong lumaki ang sakop ng enerhiya nito. Ayon kay Whis ay nararamdaman niya na naging puro na ang enerhiya ni Goku at mas lalo pang lumakas ang konsentrasyon nito sa laban. Dagdag pa ni Whis ay malapit nang maabot ni Goku ang tunay na lakas ng Ultra Instinct. Nang marinig yun ni Belmod ay muli itong kinabahan kaya inutusan na naman nito si Jiren na tapusin na ang laban. Dito ay na-corner ni Jiren si Goku sa isang bato at walang tigil na pinaulanan ng mga suntok na may kasamang enerhiya. Dahil doon ay nag-alala sila Krillin na baka masira ang bato na pinapatungan ni Goku at mahulog ito. Pagkatapos nun ay sinabihan ni Beerus ang buo niyang team na manahimik at manood na lang. Akala tuloy nila Belmod ay sumuko na si Beerus kaya natuwa ito, pero agad ring nawala ang tuwa nito nang mapansin nila na nagagawa ng umatake ni Goku habang nakadepensa. Napigilan ni Goku ang mga atake ni Jiren sa pamamagitan ng malakas na suntok,
pagkatapos ay naglabas ng nakakalulang enerhiya sa buong paligid. Dahil doon ay naglabas rin si Jiren ng napakalakas na enerhiya at ginamit niya yun para makabuo ng malaking energy ball para kay Goku. Basic lang na sinalo ni Goku ang malaking energy ball, tapos ang mga atake naman ni Jiren ay na-counter lang ni Goku. Dito ay nagsitayo na ang mga destroyer para panuurin ng mabuti ang laban na ngayon lamang nila nakita. Maya-maya pa ay sinabi na ni Whis kay Beerus na naabot na ni Goku ang tunay na lakas ng Autonomous Ultra Instinct. This is Autonomous Ultra Instinct! Pagkatapos nun ay muli na namang sumugod si Goku. Nagpakawala si Jiren ng energy ball pero kinontra lang yun ni Goku gamit ang enerhiya, ganun pa man ay muli pa rin itong sumugod. Sa kabila ng pagsisikap ni Jiren ay wala pa rin itong laban kay Goku, ganun pa man ay ayaw pa rin itong tanggapin ang kanyang pagkatalo. Dahil ayon dito ay kung hindi siya mananalo ay mapupunta lang sa wala ang lahat ng kanyang pinagdaanan, pagkatapos nun ay naglabas ito ng sobrang lakas na enerhiya. Ayon kay Vegeta ay nagbalikan ang mga trauma ni Jiren nang matalo ito ni Goku kaya nailabas nito ang nakatago nitong lakas, pero kahit na malaki pa ang itinaas ng lakas ni Jiren ay matapang na nilabanan pa rin ito ni Goku. Doesn't matter how high you climb, I will not lose! Dito ay pinasabugan ni Jiren si Goku ng enerhiya tapos tuloy-tuloy na pinaulanan ng Energy Blast. Maya-maya pa ay ginamit na ni Goku ang Kamihami Wave para labanan ang atake ni Jiren. Natalo ni Jiren ang Ultra Instinct ni Goku sa palakasan pero nakabangon pa rin ito at muling umatake, dahil doon ay nagtodo na si Jiren para hindi na muling makabangon pa si Goku. Dahil sa malalakas na atake na ginawa ni Jiren ay muli nang bumagsak si Goku, pero hindi rin yun nagtagal dahil muli na naman itong bumangon. Dahil doon ay tinanong na ni Jiren si Goku kung paano ito nakakabangon matapos makatanggap ng malalakas na atake. Ayon kay Goku ay dahil yun sa tiwala ng kanyang mga kasama, pero hindi ito pinaniwalaan ni Jiren kaya ipapakita na lang ni Goku sa gawa. Samantala, sinuportahan nila Master Butan ang sinagot ni Goku kay Jiren. Ayon dito ay hindi lumalaban si Goku para sa sarili bagkus ay lumalaban ito para sa lahat ng mga tao na nakasama niya sa mga pagsubok na kanyang kinaharap. Ayon pa kay Krillin ay halos lahat ng kaibigan ni Goku ay nakilala nito bilang kalaban na kalaunan ay nakuha niya ang respeto, pagkatapos nun ay pinakita na nagsimula na ang bakbakan. Napabagsak ni Goku si Jiren at napamuka dito ang kahalagahan ng tiwala at pagkakaibigan. Kaso hindi pa rin matanggap ni Jiren ang ganung paniniwala kaya inatake nito ang mga kasama ni Goku. Buti na lang ay mabilis si Goku kaya na-deflect nito ang atake. Kaso dahil sa ginawa ni Jiren ay sobrang nagalit si Goku at muling sumugod. Sa huli ay natalo si Jiren at hindi na ito makabangon, kaya sinabi na nito kay Goku na itapon na siya sa labas ng ring. Sinunod ni Goku ang sinabi nito kaso biglang sumabog ang Divine Energy sa loob ni Goku. Ayon kay Whis ay umabot na sa limitasyon ang paggamit ni Goku ng Divine Energy. Dahil sa nangyari ay inutusan na ni Belmod si Jiren na samantalahin ang pagkakataon at itapon na sa labas ng ring si Goku. Bagamat labag sa kalooban ni Jiren ay sumunod pa rin ito. Ganun pa man sa huling sandali ay pinatamaan ni Frieza ng enerhiya ang katawan ni Goku kaya hindi ito nahulog. Lumalabas na si 17 at Frieza ay hindi namatay. We're gonna have to handle this ourselves! Yes, obviously. Dito ay inasar ni Frieza ng mahinang nilalang si Jiren kaya nagalit ito at agresibong sumugod. I can't believe how incredible those two are.
Ilang saglit pa ay muli na naman itong inasar ni Frieza kaya lalong nagalit. That my shell of strength has been cracked! Ganun pa man ay nagawa itong maipit ni Frieza sa dalawang bato at sinamantala yun ni 17 para muling pasabugan si Jiren ng kanyang enerhiya. Sa lakas ng pagsabog na ginawa ni 17 ay tuluyan ng naubusan ng lakas si Jiren at hindi na nakagalaw, dahil doon ay nilapitan na ito ni Frieza para tapusin, pero hindi pinayagan ni Top si Jiren na sumuko kaya kinumbinse niya ito na lumaban hanggang sa huli, dahil doon ay muli nang bumangon si Jiren at naglabas ng napakalakas na enerhiya. Pinagtulungan nila 17 na pigilan ang enerhiya ni Jiren pero hindi nila ito kinaya, kaya pinilit na bumangon ni Goku para tumulong. Sa gitna ng kanilang pakikipagtulakan kay Jiren ay tinanong ni Frieza si Goku kung gagawin ba nito ang kanyang pangako na siya ay bubuhayin. Sinagot ito ni Goku ng oo kaya ibinigay na rin ni Frieza ang lahat. Pagkatapos masira ang enerhiya na nakapalibot kay Jiren ay nagsimula na ang tunay na laban. Dito ay binato ni Goku si Frieza papunta kay Jiren para matulak ito palabas ng ring, kaso hindi pa rin sapat kaya tumulong na rin si Goku. This must be the secret of the seventh universe. The power of... Sa huli ay nagtagumpay sila Goku at Frieza na malabas ng ring si Jiren kaya ang ikapitong universe ang nanalo. Dahil doon ay nagbigay na ng anunsyo ang Grand Minister na wawasakin na ang ika-11 universe, sa kabila ng pagkatalo ni Jiren ay pinasalamatan pa rin ito ng kanyang mga kasama, habang si Goku naman ay sinabi kay Jiren na pareho silang lumakas kaya sulit ang lahat, tapos bago maglaho sila Jiren ay sinabi ni Goku dito na sana ay magkita silang muli. Maya-maya pa ay tinawag na ng Grand Minister si Super Shenron. Pagkatapos tawagin si Super Shenron ay tinanong na ng Grand Minister ang hiling ni 17, ayon kay 17 ang kanyang hiling ay ibalik ang lahat ng mga universe na nawala, sinabi ng Grand Minister ang hiling ni 17 kay Super Shenron at natupad ito. What happened? Kale! I think it's okay. Was that he hoped we would meet again. But I've spent most of... Matapos nun ay tinanong ni 18 si 17 kung bakit yun ang hiniling nito, ayon kay 17 ay nahahawa na siya sa pag-iisip ni Goku, habang si Frieza naman ay binuhay ni Whis alinsunod sa utos ni Beerus dahil ayon dito ay maganda ang ginawa ni Frieza sa huling laban. Ilang saglit pa ay nilapitan ng dalawang Grand Zeno si Goku at sinabi na sobrang nag-enjoy sila sa panonood ng laban, sunod ay ibinunyag ng Grand Minister na nahulaan na ng dalawang Zeno ang mangyayari. Dahil ayon dito sa tindi ng laban ay siguradong makakaramdam ng awa ang nanalong mandirigma sa mga universe na naglaho, ganun pa man kung magiging makasarili pa rin ang nanalong mandirigma ay buburahin na lang ni Grand Zeno ang lahat ng realidad, maya-maya pa ay biglang pinigilan nila Beerus si Goku na kausapin si Grand Zeno dahil baka humiling na naman ito ng panibagong tournament, pagkatapos nun ay nagpaalam na sila Goku para umuwi. Which decided the fates of all the universes came to an end, and Goku... Inside me must be unleashed on. Challenges may come in the final hour. In the end, I am going. As you can see, the Emperor of this universe is back.